Magsimula sa isang nakakabiglang tanong. Naniniwala ka ba? Isang 62 taong gulang na ina na may uban na sa buhok at magaspang na kamay mula sa habambuhay na pagtatrabaho, ang biglang nagbalita na siya ay nagdadalang tao. Si Marco, ang anak niya, ay natigilan. Parang huminto ang mundo niya at siya ay nagdududa. Pero dahil sa kakaibang kutob, palihim siyang nag-install ng kamera sa bahay ng kanyang ina, at ang mga nakita niya sa video ay nagpatigil at nagpadurob ng kanyang puso, nanginginig ang buong katawan. Sa likod ng mabait na ngiti at mainit na mata ng kanyang ina, ay isang kahindik-hindik na lihim, isang malupit na plano na kung hindi niya natuklasan sa tamang oras, ay mawawala na sa kanilang pamilya ang lahat. Hindi ko naisip kailanman na haharapin ko ang isang nakakatakot na sitwasyon na tulad nito. Ang nanay ko, si Maria Lani, ay 62 taong gulang na ngayon. Mayroon na siyang uban sa buhok at ang kanyang balat ay may mga kulubot na tulad ng mga lumang papel. Ang malalim na kulubot sa dulo ng kanyang mata ay palatandaan ng mga taon ng paghihirap sa pagpapalaki sa amin. Simula nang namatay ang tatay ko, mag-isa na siyang naninirahan sa isang maliit na bahay sa labas ng Maynila. Minsan-minsan lang kami ng asawa't mga anak ko bumibisita. Pero mahigit isang buwan na ang nakakaraan, bigla siyang tumawag, nanginginig ang boses, at sinabing mayroon siyang mahalagang sasabihin. Akala ko may sakit siyang natuklasan. Pagdating ko sa bahay, sinalinan niya ako ng tsaa, at tinitigan ako ng matagal. Parang may matinding labanan sa loob niya, bago niya sinabi ang mga salitang nagpatigil sa akin. Anak, nagdadalang tao ako. Akala ko mali ang narinig ko. Mabilis ang tibok ng puso ko, at naririnig ko ang lakas nito sa loob ng aking ulo. Isang 62 taong gulang na babae, nagdadalang tao. Impossible. Parang nawala ang boses ko at naging tuyo ito. Nay, totoo ba ang sinasabi niyo? Yumuko siya at nanginginig ang kanyang kamay sa paghawak sa tasa ng tsaa. Sinabi niyang nagpakonsulta na siya sa doktor at kinumpirma ito. Pero ang mas nakakagulat pa ay hindi niya sinabi kung sino ang ama ng bata. Ilang araw akong hindi mapakali. Napakaraming tanong sa isip ko. Sino kaya? Bakit niya itinago? At ang mas mahalaga, paano ito makakaapekto sa dangal ng buong pamilya? Ang asawa ko, si Lani, ay nagulat din tiningnan niya ako ng may pagdududa. Baka may nanloloko sa nanay mo. Kailangan mong alamin ang totoo. Ayokong pagdudahan ang nanay ko, pero sinasabi ng aking isip na kailangan kong malaman ang katotohanan. Matapos ang ilang gabing hindi ako makatulog, nagpa siya akong magkabit ng maliit na kamera sa sala ng bahay ng nanay ko. Maingat kong itinago para hindi niya ito mapansin. Plano kong bantayan lang siya ng ilang araw, umaasang may makikita akong pahiwatig. Sa unang araw na nireview ko ang kamera, normal ang lahat. Nagwawalis si nanay, nagluluto ng pagkain, nanonood ng AJ. Pero sa ikatlong araw, bandang alas -1:00 ng gabi, nakita ko ang isang lalaking nasa edad 50 na pumasok sa bahay ng nanay ko. Naka-baseball cap siya at mabilis ang lakad. At ang nagpatindig ng balahibo ko ay hindi nagulat ang nanay ko, binuksan niya pa nga ang pinto na parang naghihintay siya. Mahina ang usapan nila kaya hindi ko marinig ng malinaw. Maya-maya, binigyan niya si nanay ng isang bagay na nakalagay sa bag, at pagkatapos ay umupo sila ng magkatabi sa isang kahoy na mesa. Nakita ko ang kamay niya sa balikat ng nanay ko. Mabilis ang tibok ng puso ko, at mahigpit kong hawak ang teleponong pinapanood ko sa video na halos mamutla na ang mga knuckles ko. Galit na galit ako at naguguluhan. Sino siya? Bakit sila sobrang malapit sa isa't isa? At may kinalaman ba siya sa pagbubuntis? Nagpa siya akong huwag muna itong itanong sa nanay ko ngayon. Kailangan ko ng mas malinaw na ebidensya. Pero hindi ko inaasahan na ang makikita ko sa susunod na gabi ay hindi lang magpapatigil sa akin, kundi magpaparamdam din sa akin na parang buguho ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Buong gabing iyon, hindi ako makatulog. Tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, malinaw na lumilitaw ang imahe ng kakaibang lalaki na nakaupo sa tabi ng nanay ko. Hindi ko pa nakita kailanman na naging malapit ang nanay ko sa sinuman mula nang namatay ang tatay ko. Naguguluhan ang aking damdamin, nag-uusisa, nagagalit, at natatakot. Kung lalabas ang balitang ito, paano kaya kami titingnan ng mga kapitbahay at kamag-anak? Kinabukasan, sinubukan kong maging normal habang hinahatid ko ang anak ko sa eskwelahan at nagpaalam kay Lani bago ako pumunta sa trabaho. Pero iba ang direksyon na tinahak ng aking mga paa.
Nagpasya akong pumunta sa bahay ng nanay ko nang mas maaga sa plano para mag-usisa. Pagdating ko, sarado ang gate ng bahay. Tumayo ako ng ilang sandali bago ako kumatok. Binuksan ito ni nanay at mukhang nagulat siya pero agad siyang ngumiti. Bakit maaga kang bumisita, anak? Tiningnan ko sa loob at maayos ang lahat, walang kakaibang palatandaan. Naisipan kong magtanong ng patago pero nang makita ko ang mabait na mata ng nanay ko na may mga crow's feet, kulubot sa gilid ng mata, para akong napipi at hindi ako naglakas loob na magsalita. Nag-iba na lang ako ng paksa at tinanong ko siya tungkol sa kanyang kalusugan at pagkain. Kinagabihan, binuksan ko ulit ang kamera para manood. Sa parehong oras, lumabas na naman ang lalaki, pero sa pagkakataong ito ay sapat ang ilaw sa bahay para makita ko ang mukha niya ng malinaw, isang mukhang sunog sa araw, malalim na mata, mataas ang noo, at halos nasa 50 na. Pumasok siya, tinanggal ang baseball cap niya, inilagay sa mesa, at kumuha sa bag niya ng isang kahon ng gamot. Tinanggap ito ni nanay at mukhang nagpapasalamat siya. Nag-usat sila ng mas matagal at sinilbihan pa siya ng tsaan ni nanay. Nararamdaman ko na mayroong higit pa sa pagiging magkaibigan. Nang tumayo siya, hinatid siya ni nanay hanggang sa gate. Nag-usap pa sila ng ilang sandali at bigla niyang hinawakan ang kamay ni nanay. Hindi ito tinanggal ni nanay. Ang eksenang iyon ay nagpadurog ng aking puso. Nagsimula akong matakot. Hindi dahil sa nakakita si nanay ng makakasama na dapat ay ikinatuwa ko, kundi dahil masyadong kakaiba ang sitwasyong ito. Lalo na't 62 taong gulang siya at nagdadalang tao. Ang bawat salita na sinabi ni nanay noong isang araw ay bumalik sa aking isipan na parang isang misteryo na wala pang sagot. Sa ika-5 gabi, nagpasya akong itakda ang kamera sa motion detection at buksan ang notifications sa aking telepono. Bandang 9:00 ng gabi, nag-vibrate ang aking telepono na may motion sa sala ng bahay ng nanay ko. Agad kong binuksan ang live video. Ang lalaki ay nakatayo sa tabi ng nanay ko, may hawak na tumpok ng mga papel. Yumuko si nanay para pumirma na may bahagyang pag-aalala sa kanyang mukha. Nagsalita siya habang tinuturo ang isang pahina at bigla siyang tumingala at tumingin sa paligid na parang natatakot na may nanonood. Hindi ako huminga. Matapos pumirma, ibinalik ito ni nanay sa kanya. Maingat niya itong inilagay sa bulsa ng kanyang jacket at kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang makapal na sobre at ibinigay sa nanay ko. Tinanggap ito ni nanay at bahagya siyang tumango. Sa sandaling iyon, ang nararamdaman ko ay hindi na pag-uusisa kundi isang lumalagong takot. Ano ang mga papel na yon? Bakit sila nagpapalitan ng pera sa ganoong oras ng gabi? Agad akong nag-text kay Lani, kailangan kong umuwi ng late, may mahalaga akong gagawin. At pagkatapos ay sumakay ako sa kotse at nagmamaneho ng mabilis patungo sa bahay ng nanay ko. Pero nang dumating ako, tahimik na naman ang lahat na parang walang dumating. Sarado ang pinto at patay ang ibang ilaw. Binuksan ni nanay ang pinto at kalmado ang kanyang mukha. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko na magtanong agad at nagkunwari lang akong bumisita. Tumingin ako sa paligid ng bahay pero wala akong nakitang iba. Pag-uwi ko sa bahay, binuksan ko ulit ang video na na-record. Pagkaalis ko sa trabaho, umalis na rin ang lalaki. Bago siya lumabas ng pinto, inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni nanay at may sinabi siyang mahina na nagpatango at nagpangiti sa nanay ko. Sa pagtingin ko sa ngiting iyon, parang hindi ko siya kilala, na parang ibang ina ang nasa harap ko. Buong gabing iyon, nag-isip-isip ako. Tinanong ko ang sarili ko kung masyado ba akong nagdududa. Tao lang din si nanay at may karapatan siyang maging masaya. Pero pagkatapos ay bumalik sa isip ko ang imahe ng sobre ng pera at mga papel. Hindi ito tulad ng isang simpleng romantikong relasyon. At ang pinakamahalaga, kung ang bata sa sinapupunan ni nanay ay talagang may kinalaman sa lalaking ito, kailangan kong malaman ang lahat bago pa huli ang lahat. Kinabukasan, nagdahilan ako tungkol sa trabaho para hindi magduda si Lani at pumunta ako kay John, isang matandang kaibigan na nagtatrabaho sa seguridad, at humingi ng tulong sa kanya para ma-extract ang mas malinaw na mga imahe mula sa video. Gusto kong tingnan ng maigi ang mukha at ang mga salita sa mga papel. Pumayag ang kaibigan ko na tulungan ako pero binalaan niya ako, kailangan mong maghanda dahil may mga bagay na kapag nalaman mo ay hindi na maibabalik. Pilit akong umiti pero biglang may masamang kutob ako. Hindi ko alam na ang makikita ko ay magpapabago sa lahat.
Kinagabihan, naghihintay ako sa isang coffee shop malapit sa bahay, at sabik akong makarinig ng balita mula kay John noong Disyembre sa Metro Manila. Malamig ang hangin pero ang puso ko ay parang nasusunog. Patuloy akong tumitingin sa pinto, at tuwing may pumapasok ay bumibilis ang tibok ng puso ko. Sa wakas, dumating si John, may hawak na laptop at maseryoso ang kanyang mukha kaysa sa dati. Umupo ka, na-extract at na-zoom ko na ito hanggat maaari. Inilagay ni John ang laptop at iniikot ito patungo sa akin, pero kailangan mong maging kalmado. Tumango ako at mahigpit kong hawak ang tasa ng kape na halos mamutla na ang mga knuckles ko. Binuksan ni John ang video at inilabas niya ang imahe kung saan pumirma ang nanay ko sa tumpok ng mga papel. Dahil sa software, mas malinaw ang imahe. Nabasa ko ang pamagat ng papel na legal na pagpapatunay sa pagmana at pag-aalaga. Sa ilalim ng pamagat na iyon, nakasulat ang pangalan ng tagapag-alaga na Andres Santos. Bahagya akong nanginig. Si Andres Santos ang pangalan ng lalaki sa video. Hindi ko pa narinig kailanman na binanggit ng nanay ko ang pangalang ito, at hindi ko pa siya nakilala. Ang impormasyon sa ilalim ng pahina ay may detalye na nagpatigil sa akin, tagapag-alaga para sa sanggol sa sinapupunan ni Maria Lani. Ang lalaki ay hindi lang may kinalaman sa nanay ko kundi nakalista rin bilang legal na tagapag-alaga ng sanggol na hindi pa ipinapanganak. Sunod-sunod na tanong ang pumasok sa aking isipan. Bakit gumawa ng ganitong papel ang nanay ko? Ano sila sa isa't isa? At sino talaga ang ama ng bata? Tiningnan ko si John at parang naging basag ang aking boses. Pwede mo ba siyang hanapin para sa karagdagang impormasyon? Tumango si John, nag-search na ako ng preliminary. Si Andres Santos, 54 taong gulang, dating long-haul truck driver, ay nademanda dahil sa pag-aaway sa ari-arian pero walang sapat na ebidensya para siya ay hatulan at kasalukuyan siyang nakatira ng mag-isa sa malapit na bayan. Pagkarinig ko niyon, nakaramdam ako ng malamig na hangin na dumadaloy sa aking likod. Bakit lumitaw ang ganyang tao sa buhay ng nanay ko sa ganitong oras? Naalala ko bigla na ilang buwan na ang nakakaraan ay sinabi ni nanay na mahina ang kanyang kalusugan at kailangan niya ng tulong sa paghahalaman. Siguro, iyon ang dahilan kung bakit siya nilapitan ng lalaki. Nang umuwi ako kinagabihan, hindi na mapakali ang isip ko. Nakita ako ni Lani na mukhang balisa at tinanong niya ako, anong problema, Hon? Hindi ako naglakas loob na sabihin ang totoo, natatakot na baka mabigla si Lani o baka masabi niya ito sa iba. Sinabi ko lang, tungkol lang sa trabaho, huwag kang mag-alala. Pero ang mapanuri na pagtingin ni Lani ay nagbigay sa akin ng mas maraming presyon. Alam kong hindi ko ito maitatago ng matagal, pero kailangan ko munang marinig ang paliwanag ng nanay ko. Kinabukasan, umuwi ako sa bahay ng nanay ko ng umaga, may dala akong ilang prutas at pagkain. Masaya akong sinalubong ni nanay tulad ng dati. Tumingin ako sa paligid, maayos ang bahay pero may isang puting sobre na hindi pa nabubuksan sa mesa. Mabilis ang tibok ng puso ko pero nagkunwari akong nagtatanong, Nay, may bumibisita po ba ngayon? Sandali siyang tumigil at sumagot, mayroon din may ilang lumang kaibigan. Sa edad na ito, mahalaga ang may kausap para hindi malungkot, anak. Tumingin ako sa mata ng nanay ko. Sino po si Andres? Agad na nagbago ang tingin ng nanay ko. Tumingin siya sa ibang direksyon at iniiwasan niya ang tingin ko. Naging tahimik ang bahay at ang naririnig lang ay ang tunog ng orasan. Maya-maya, bumuntong hininga si nanay, nalaman mo na. Tumango ako. Umupo si nanay, magkapulupot ang kanyang mga kamay, at dahan-dahan ang boses niya, siya ang tumulong sa akin minsan, at napakahalaga nito. Halos 1 taon na ang nakakaraan, nahimatay ako sa palengke. Si Andres mismo ang nagdala sa akin sa ospital at nag-alaga sa akin ng ilang araw. Simula noon ay naging malapit na kami. Hindi ko sinasabi sa iyo dahil ayokong mag-alala ka. Tungkol naman sa bata. Sinubukan kong panatilihin kalmado ang aking boses pero parang sasabog ang aking puso. Kinagat ng nanay ko ang kanyang labi at nangingilid ang luha niya. Hindi ito inaasahan. Hindi ko inakalang sa edad na ito ay posible pa, pero nang malaman ko ang balita, hindi ko siya kayang ilaglag. Tahimik lang ako. Sa isang banda ay naawa ako sa nanay ko dahil sa huling yugto ng kanyang buhay ay kinailangan niyang danasin ang mental at pisikal na pagsubok, pero sa kabilang banda ay galit na galit ako. Bakit hindi niya agad sinabi? Bakit siya nasangkot sa taong tulad ni Andres? Direkta akong nagtanong, sigurado po ba kayo na totoo siyang tao?
Matagal na nanahimik si nanay, pagkatapos ay sinabi niya, naniniwala ako sa karma. Ang sinumang mabait sa atin ay dapat nating pahalagahan. Hindi ako kumalma sa sagot ng nanay ko, bagkus ay lalo akong natakot na baka siya ay pinagsasamantalahan, lalo na't alam ko ang tungkol sa mga papel sa mana. Gusto kong sabihin sa nanay ko ang lahat. Pero kung gagawin ko yon, baka isipin niyang nakikialam ako sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, nagpa siya akong magpatuloy sa pagmamasid. Pero alam ko rin na mas malaki ang panganib kung ako ay mag-aatubili. May kutob ako na mayroon pang mas madilim na bagay sa sitwasyong ito. At hindi lang ito tungkol sa nanay ko, kundi direkta rin itong makakaapekto sa akin at sa maliit kong pamilya. Nang buksan ko ulit ang kamera para tingnan ang gabing iyon, muntik nang malaglag ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, bukod kay Andres, may lumabas na kakaibang babae. Siya ay nasa edad 40, may pulang buhok at makulay ang damit. Umupo sila sa mesa kasama ang nanay ko at matagal silang nag-usap. Minsan ay tumitingin sa paligid ang babae na parang may iniimbestigahan. At pagkatapos ay kinuha niya mula sa kanyang bag ang isa pang tumpok ng mga dokumento at inilagay sa harap ng nanay ko. Nag-zoom in ako sa imahe at nakilala ko ang logo ng isang bangko. Nagdilim ang aking paningin. Baka sinusubukan nilang papirmahin ang nanay ko sa mga papel sa utang o kolateral. Nang huminto ang imahe sa screen, alam kong hindi na ako dapat mag-aksaya ng isa pang segundo. Ang katotohanan na malapit kong ilantad ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa buong pamilya, pero kung mananahimik ako ay baka mawala ang nanay ko sa paraang hindi ko inaasahan. Buong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang imahe ng babaeng may pulang buhok at ang mga dokumento sa bangko ay nagpapasira sa aking isip na parang isang bangungot. Nakahiga ako at hindi mapakali, nakikinig sa regular na paghinga ni Lani sa tabi ko habang ang aking puso ay parang nasusunog. Alam kong kung hindi ako kikilos agad, maaaring maengganyo ang nanay ko sa isang sitwasyon na hindi niya matatakasan at sa sandaling iyon, mawawala na sa aking kontrol ang lahat. Kinabukasan, nagkunwari akong ihahatid ang anak ko sa eskwelahan at dumiretso ako sa bahay ng nanay ko. Sa daan, patuloy akong nag-iisip kung paano siya lalapitan para hindi siya maging depensibo o subukang itago ang anumang bagay. Pagdating ko, bahagyang nakabukas ang gate at may naririnig akong usapan mula sa loob ng bahay. Dahan-dahan akong lumapit at nagtago sa pader sa labas ng bahay. Ang boses ng nanay ko ay may kasamang boses ng lalaki ni Andres at ng boses ng isang babae. Sigurado ako na ito ang babaeng may pulang buhok kahapon. Huwag kang mag-alala, ate, basta pumirma ka lang dito at magkakaroon ka agad ng pera, huwag kang matakot. Ang boses ng babae ay matamis pero may pilit. Nasa pangalan pa rin niyo ang bahay, kailangan lang namin ng garantiya. Tahimik sandali ang nanay ko at pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Pero natatakot ako na baka malaman ng anak ko. Sumingit si Andres na parang pinapakalma siya. Kung malalaman ng anak mo, pipigilan ka lang niya. Pero ito ay isang magandang pagkakataon na magkaroon ng kapital para sa pagbubuntis, para sa kinabukasan ng bata. Magtiwala ka sa akin. Nakatayo ako sa labas at dumadaloy ang malamig na pawis sa akin. Kapital para sa pagbubuntis, para sa bata. Ginagamit nila ang bata sa sinapupunan ng nanay ko para kumbinsihin siyang pumirma sa isang papel na maaaring magpawalang bisa sa lahat. Hindi ko na kinaya, itinulak ko ang pinto at pumasok. Nagulat ang tatlong tao sa loob at lumingon sila. Gulat na gulat ang nanay ko, bakit ka nandito sa ganitong oras? Naglakad ako papunta sa mesa, nakatitig sa tumpok ng mga dokumento. Gusto kong malaman kung ano ang pinipirmahan nyo. Ang babaeng may pulang buhok, si Elena, ay dali-dali niyang inilagay sa bag ang mga dokumento, habang si Andres ay tumayo sa harap ko at nagkunwari siyang kalmado. Ang mga usapan ng matatanda, hindi dapat makialam ang isang anak na lalaki. Nagalit ako, hindi ka pamilya, wala kang karapatang sabihin sa akin na huwag makialam. Nanay ko ito. Naging tensyonado ang hangin sa silid na parang isang mahigpit na lubid. Tumayo ang nanay ko at sinubukang hilahin ang aking kamay, umuwi ka na, anak, hayaan mo akong ayusin ito. Tiningnan ko ang nanay ko at parang naging mainit ang aking mga mata. Nay, hindi ko po kayo pwedeng hayaan na gawin ito mag-isa. Sinusubukan po nila kayong papirmahin sa isang bahay na may utang para makautang, alam niyo po ba yon? Sandaling tumigil si nanay at nagdududa ang kanyang tingin. Agad na sumingit si Elena.
Maling-mali ka, maliit lang ito na utang, hindi ito makakaapekto sa pagmamay-ari ng bahay. Humarap ako sa kanya at naging yelo ang aking boses. Nakita ko ang logo ng bangko sa mga papel at alam ko na maliit na utang ay isang magandang salita lang para itago ang malaking panganib. Nagsimulang mawala ng pasensya si Andres. Inimbestigahan mo kami? Hindi ako sumagot, tiningnan ko lang siya ng direkta sa kanyang mga mata. Ang tingin niya ay hindi na tulad ng isang taong gustong tumulong sa nanay ko, kundi ng isang taong na-expose ang plano. Sa huli ay ngumiti siya ng mapait, sa tingin mo ay mapipigilan mo kami. Nagtitiwala sa akin ang nanay mo, hindi sayo. Ang mga salitang iyon ay parang isang kutsilyo na dumurog sa aking puso. Lumingon ang nanay ko sa kanya at mukhang naguguluhan siya, at pagkatapos ay tumingin siya sa akin, na puno ng pagkakasalungatan. Alam kong kung patuloy akong makikipagtalo rito, mas lalo ko lang gagambalain ang nanay ko. Huminga ako ng malalim at sinubukan kong pigilan ang aking galit. Nay, nakikiusap ako sa inyo na huwag kayong pumirma sa anumang bagay hanggang sa ma-review ko ito ng maigi. Matapos sabihin yon, lumingon ako at lumabas ng pinto, pero hindi ako dumiretso sa bahay. Tumayo ako sa dulo ng kalye, at kinuha ko ang aking telepono para tawagan si John at naging malalim ang aking boses. Pakiusap, tulungan mo akong hanapin ang lahat ng impormasyon tungkol sa anumang utang o ari-arian na nasa pangalan ng nanay ko, at imbestigahan ng maigi ang background ng babaeng may pulang buhok. Mabilis na sumagot si John, sige, ako na ang bahala. Kinagabihan, nagpadala sa akin si John ng isang tumpok ng mga dokumento. Binuksan ko ito at mabilis ang tibok ng puso ko. Ang totoong pangalan ng babae ay Elena, at nademanda na siya dahil sa illegal loan sharking, at may kinalaman siya sa isang scam network para sa mga nakatatanda sa mga suburb. Ang paraan nila ay nilalapitan nila ang mga taong nag-iisa, nangangako na magpapautang na may mababang interes at pagkatapos ay gagamit ng mga komplikadong dokumento para pilitin ang mga biktima na gawing collateral ang kanilang ari-arian. Mahigpit kong hawak ang tumpok ng mga papel at nanginginig ang aking mga kamay. Humarap ang nanay ko sa isang perpektong bitad at ang pinakamasakit na bahagi ay nagtiwala siya sa mismong taong nagpapakilala sa kanya sa bitad. Nang gabing iyon ay bumalik ako sa bahay ng nanay ko. Wala na si Andres at Elena. Nag-iisa si nanay sa kusina at malalim ang kanyang mga mata. Nang makita niya ako, mahina siyang nagsalita, umalis na sila. Umupo ako sa tapat niya at inilagay ko ang tumpok ng mga dokumento sa mesa. Nay, nag-imbestiga na po ako. Ito ang nalaman ko tungkol sa kanila. Kinuha ito ni nanay at binasa ang ilang linya at pagkatapos ay binitawan niya ito. Pula ang kanyang mga mata. Paano mo nasabi na masama sila? Maraming beses silang tumulong sa akin. Natigilan ako, tumulong para makuha ang bahay nyo. Nay, alam kong nag-iisa kayo, pero hindi lahat ng taong lumalapit ay mabuti. Matagal nang namatay si tatay, ayokong mawala kayo sa ganitong paraan. Ang mga sinabi ko ay nagpatulo ng luha sa nanay ko. Humarap siya sa kabilang direksyon at hindi na siya nagsalita. Alam kong naguguluhan siya, at baka wala pa siyang lakas ng loob na aminin na nasangkot siya sa laro ng ibang tao. Pero kahit papaano ay nagtanim ako ng binhi ng pagdududa sa isipan ng nanay ko, at ito ay magiging simula ng pagliligtas sa kanya. Nang gabing iyon, nagpa siya akong gumawa ng mas delikado. Sa halip na bantayan lang siya gamit ang kamera, susubukan kong i-record ang bawat usapan sa pagitan ng nanay ko at ng dalawang taong iyon para magkaroon ako ng malinaw na ebidensya. Alam kong kapag nalantad ang katotohanan, hindi na magpapatuloy ang nanay ko sa pagtitiwala sa kanila. Pero alam ko rin na para dumating ang sandaling iyon, kailangan kong harapin ang mas masakit na mga bagay. Matapos umalis sa bahay ng nanay ko ng gabing iyon, nagmaneho ako patungo sa isang tindahan ng electronics ng isang kakilala, at bumili ako ng isang maliit na audio recorder at isang disguised camera na mukhang orasan sa dingding. Sa daan pa uwi, mabilis ang tibok ng puso ko at kinakabahan ako at nag-aalala. Alam ko na ako ay pumapasok sa isang hindi mapagkakasunduan na labanan, at kung ako ay magkakamali, hindi lang ang nanay ko ang mapapahamak kundi pati na rin ako. Kinabukasan, nagkunwari akong bibisita sa nanay ko para i-check ang mga saksakan at mga ilaw, at may dala akong bagong orasan na binili ko. Hindi nagduda ang nanay ko, at masaya siyang sinabi sa akin na isabit ito para palitan ang luma at kupas na orasan. Pinili ko ang lokasyon sa gitna ng sala,
kung saan nagaganap ang lahat ng pag-uusap at maingat kong itinago ang audio recorder sa isang drawer ng mesa sa sala. Nanatili ako para mag-lunch kasama ang nanay ko ng araw na yon. Ang pagkain ay simple lang tulad ng dati, mayroong mangkok ng kangkong soup, fish stew, at inasnan na pipino. Pero malinaw kong naramdaman na mayroong invisible gap sa pagitan namin ng nanay ko. Mukhang iniiwasan ni nanay na banggitin sina Andres at Elena, at sinubukan kong magkunwari na kalmado para hindi siya maging alerto. Kinagabihan, umuwi ako sa bahay at kinonekta ko ang disguised camera sa aking telepono. Itinakda ko ito sa continuous recording at handa akong makatanggap ng mga notifications kapag may na-detect na motion. Bandang 9:00 ng gabi, biglang umilaw ang screen ng aking telepono. Agad kong binuksan ang live mode. Sa video, nakaupo sina Andres at Elena sa tapat ng nanay ko. Sa mesa ay may bagong tumpok ng mga papel. Malinaw na naririnig ang boses ni Elena dahil sa mic recorder. Ate Lani, ito ay isang kontrata ng garantiya para sa utang, kailangan mo lang pumirma at sa loob ng ilang araw ay maglalabas ng malaking halaga ang bangko para sa iyo. Nag-atubili ang nanay ko pero sinabi ko na sa inyo, gusto kong maghintay. Ang anak ko Agad na sumingit si Andres na naging malalim ang boses, hindi ka naiintindihan ng anak mo. Gusto lang niyang panatilihin ang pera para sa sarili niya. Paano naman ang bata sa sinapupunan mo? Plano mo ba siyang ipanganak ng walang pera para sa kanya? Nang marinig ko ito, dumaloy ang dugo sa aking ulo. Ginagamit nila ang bata para pilitin ang nanay ko na pumirma sa nakamamatay na bitag na ito. Pagkatapos ay nangyari ang hindi ko inaasahan. Ninisihan ni Elena, at binaba niya ang boses niya, sa totoo lang, ang pagbubuntis ay hindi isang hindi inaasahang pangyayari tulad ng iniisip mo. Pinag-usapan na namin ito mula sa simula. Natigilan ako at nanginig ang aking mga tainga. Gulat na gulat ang nanay ko. Ano-anong sinasabi mo? Inilagay ni Andres ang kanyang kamay sa balikat ng nanay ko. Lani, pasensya na dahil hindi ko agad sinabi, pero ito ang plano para magkaroon tayo ng kinabukasan. Ang bata ay magiging paraan para maging bonded tayo. Kasabay nito, huminto siya sandali at tumingin siya kay Elena para matulungan tayo na mas madaling makakuha ng pera. Tinulak ng nanay ko ang kanyang kamay at nanginginig ang boses niya, pinagsasamantalahan niyo ako. Agad na nagbago ang boses ni Elena at naging banta ito. Dapat mong tandaan, kung hindi ka pipirma at kung malalaman ng mga kapitbahay at kamag-anak mo ang tungkol dito, paano ka mabubuhay? Nagdadalang tao ka sa edad na 62, sino ang maniniwala na hindi ka masama? Gusto mo bang tawanan ka ng buong bayan? Mahigpit kong hawak ang aking telepono at nanginginig ang buong katawan ko dahil sa galit. Ngayon ay alam ko na ang lahat, isang detalyadong plano, mula sa paglapit ni Andres sa nanay ko, paglikha ng emosyonal na relasyon hanggang sa paglitaw ni Elena na may financial solution. Ang bata sa sinapupunan ng nanay ko, totoo man o hindi, ay isang paon lang sa kanilang mga kamay. Yumuko ang nanay ko at magkasama ang kanyang mga kamay. Naririnig ko ang mabilis niyang paghinga. Sa sandaling iyon, malinaw kong nakita na matindi ang labanan niya sa loob. Nagpatuloy sa pagsasalita si Andres, ipinapangako ko, sa sandaling pumirma ka, dadalhin kita sa ibang lugar at walang makakaalam. Alam kong kung hihintayin ko pa ng ilang minuto, baka sumuko na ang nanay ko. Agad akong tumakbo palabas ng bahay, sumakay sa kotse patungo sa bahay ng nanay ko sa ilalim ng malamig na ambon. Tumatagal lang ito ng 10 minuto, pero para sa akin, ito ang pinakamahabang biyahe sa buhay ko. Tinulak ko ang pinto at pumasok at nagulat ang tatlo. May mga patak pa ng ulan sa aking buhok. Tiningnan ko ng direkta sa mata sina Andres at Elena at hindi ko maitago ang aking galit. Narinig at na-record ko ang buong usapan nyo. Sa tingin nyo ba ay matatakot nyo ang nanay ko? Namutla si Elena habang sinubukan ni Andres na manatiling kalmado. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ko ang audio recording na na-record ko. Malinaw na narinig ang kanilang mga boses. Namutla ang nanay ko at nanginginig ang kanyang mga labi. Then hitoy. Naging basag ang boses ni Andres habang dali-dali namang tumayo si Elena. Hindi na ako magtatagal. Humarap siya kay Andres, tara na. Pero lumapit ako at hinarangan ko sila. Pwede kayong pumunta kahit saan. Pero bukas ay dadalhin ko ang audio recording na ito sa pulisya.
Nagkatinginan sila at tahimik na umalis at hindi nila nakalimutan na magbigay ng masamang tingin. Nang magsara ang pinto, napaupo ang nanay ko sa isang upuan at tumulo ang kanyang mga luha. Anak, narinig mo na ba ang lahat? Lumuhod ako sa tabi ng nanay ko at hinawakan ko ang kanyang kamay. Nay, nakikiusap ako na magtiwala kayo sa akin sa pagkakataong ito. Ang mga taong tulad nila ay iniisip lang ang sarili nilang kapakinabangan at hindi nila mahal ang nanay ko o ang bata. Umiyak ang nanay ko ng malakas. Alam kong ang mga luhang iyon ay dahil sa sakit, kahihiyan, at pagsisisi, pero alam ko rin na mula ngayon ay kailangan ko siyang protektahan, kahit na napakaraming pagsubok ang nasa harap. Nang gabing iyon nang umuwi ako sa bahay, binuksan ko ulit ang audio recording. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyo na dumurog sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ang katotohanan tungkol sa bata, pero sigurado ako na para malutas ito, kailangan kong alamin ito mula sa pinagmulan, kahit na kailangan kong harapin ang pinakamasakit na katotohanan. Pagkatapos ng gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, malinaw na lumilitaw ang imahe ng nanay ko na nakaupo at umiiyak na nakatakip ang mukha. Ang damdamin ng awa at galit ay naghalo sa isa't isa, at gusto kong yakapin ng mahigpit ang nanay ko at agad na alamin ang katotohanan para tapusin ang lahat ng panganib. Pero habang iniisip ko ito, nakita ko na mayroong isang tanong na nakabinbin pa rin. Totoo ba ang bata sa sinapupunan ng nanay ko o isa lang itong trick nina Andres at Elena? Alam ko na sa edad na 62, halos imposibleng magbuntis ng natural, pero hindi ako naglakas loob na magbigay ng konklusyon. Kung totoo ito, ang kalusugan ng nanay ko ay nasa malubhang panganib. Kung hindi, nangangahulugan ito na gumawa sila ng isang detalyadong scam para lokohin ang nanay ko. Sa anumang kaso, kailangan kong kumpirmahin. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay ng nanay ko, may dala akong isang bag ng prutas at isang multivitamin. Pagod pa rin si nanay at namumula ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak magdamag. Sinubukan kong magsalita ng mahinahon, Nay, dadalhin ko po kayo sa doktor ngayon. Ano man ang mangyari, ang kalusugan po ang pinakamahalaga. Sa una ay tumanggi ang nanay ko sa iba't ibang dahilan, abala sa gawaing bahay, ayaw niyang lumayo, pero nagpumilit ako. Direkta akong nagsalita, kung hindi po kayo pupunta, tatawagin ko po ang doktor sa bahay, pero gusto ko pong magkaroon ng malinaw na resulta para wala ng ibang taong magpapahirap sa inyo. Nang marinig niya ito, natahimik siya sandali at pagkatapos ay tumango. Bumuntong hininga ako at dinala ko ang nanay ko sa isang kilalang obstetric clinic sa gitna ng Metro Manila kung saan may kaibigan akong doktor. Nang tinignan ni Ealani, ang kaibigan ng asawa ko, ang mga dokumento at narinig niya ang aking maikling kwento, sumimangot siya, sa edad na ito, kung talagang nagdadalang tao, malaki ang posibilidad ng mga komplikasyon. Pero susuriin ko siyang maigi. Umupo ako sa labas ng kwarto, mabilis ang tibok ng puso ko, at bawat ingay mula sa loob ay nagpapakaba sa akin. Halos kalahating oras pagkatapos, tinawag ako ni Ealani. Nakaupo si nanay sa upuan, at mukhang naguguluhan siya. Tiningnan ako ng doktor at seryoso ang boses niya. Na-ultrasound ko na at ginawa ko na rin ang mga pangunahing pagsusuri, at ang mga resulta ay nagpapakita na hindi nagdadalang tao si Maria Lani. Gulat na gulat ako, imposible. Sinabi ni nanay na kinumpirma na ito ng doktor dati. Bumuntong hininga si Ealani, siguro ay may nagbigay ng maling konklusyon o gumamit ng ilang teknikes para maniwala siya. Ang kasalukuyang mga index ay hindi nagpapakita ng anumang palatandaan ng pagbubuntis, at sa katunayan ay nagpapakita na matagal na siyang nasa menopause. Humarap ako para tingnan ang nanay ko, yumuko siya, at nanginginig ang kanyang kamay na nakapatong sa kanyang hita, at nagsimulang tumulo ang mga luha niya. Mahina siyang bumulong, kaya pala, lahat ay panloloko. Lumapit ako at mahigpit kong hinawakan ang kamay ng nanay ko. Nay, ito ang katotohanan. Ginagamit nila ang kwentong ito para pagsamantalahan ang tiwala niyo. Mas lalo pang umiyak ang nanay ko, parehong dahil sa galit at kahihiyan. Hindi ko sinisisi ang nanay ko. Sa huling yugto ng buhay ng isang tao, madali silang maniwala sa pagmamalasakit, at madali silang kumapit sa isang damdamin na sa tingin nila ay totoo. Mas naawa ako sa nanay ko dahil kinailangan niyang danasin ang pagsubok na ito ng mag-isa sa buong panahong iyon. Pagkaalis namin sa klinika, inuwi ko ang nanay ko sa bahay at sinabi ko sa kanya na magpahinga. Pero alam kong hindi ako maaaring huminto dito.
Ang susunod na hakbang ay maghanap ng ebidensya na gumawa sina Andres at Elena ng kwentong ito para sa panloloko. Kung magsasabi lang ako, maaari silang magsinungaling at maghanap ng ibang paraan. Nang gabing iyon, nakipag-ugnayan ako kay John at sinabi ko sa kanya ang lahat ng resulta ng pagsusuri. Tahimik sandali si John at pagkatapos ay nagsalita, mukhang ito ay isang sadyang plano para sa panloloko. Lumikha sila ng isang hindi inaasahang sitwasyon para magpanik ang biktima at pagkatapos ay magbigay ng solusyon na may mga conditions. Tutulungan kitang hanapin ang unang link. 3 araw ang nakakaraan, nagpadala sa akin si June ng isang tumpok ng mga larawan at isang video. Sa mga larawan, nakaupo sina Andres at Elena sa isang roadside cave at nakikipag-usap sa isang kakaibang lalaki. Ang video ay nagpapakita na masigla silang nag-uusap at minsan ay nagbibigay pa sila ng isang papel na may imahe ng ultrasound. Agad kong nakilala na yon ang uri ng papel na ipinakita sa akin ng nanay ko noong nagbalita siya sa akin. Na-record ko ito noong nakaraang linggo nang hindi sinasadya na makita ko sila, sabi ni June sa telepono. Ang lalaki ay isang ultrasound technician sa isang maliit na klinika at nademanda na siya dahil sa paggawa ng pekeng resulta. Mahigpit kong hinawakan ang aking kamay at nagsimulang luminaw ang lahat. Hiningi nila ang tulong ng isang tao para gumawa ng pekeng resulta ng ultrasound para maniwala ang nanay ko na nagdadalang tao siya. Mula roon, unti-unti nilang nilalapitan ang ari-arian ng nanay ko sa pamamagitan ng mga disguised loan contracts. Alam kong kailangan kong kumilos ng mabilis bago sila lumipat sa iba pang biktima o bago sila makapag-alis ng ebidensya. Nag-usap kami ni John, maaari mo bang ayusin ang isang pulong sa kanila para ma-record natin kung saan aaminin nila ang kanilang plano. Tumango si John, pero kailangan natin ng isang taong pinagkakatiwalaan nila para gumanap na customer o partner para makuha ang impormasyon. Pagkarinig ko niyon, naisip ko si Lani. Kahit na nag-aalala ako para sa kanyang kaligtasan, si Lani ay matalino at marunong makisama. Nang sinabi ko sa kanya ang buong kwento, nag-isip siya at pagkatapos ay sinabi niya, gagawin ko. Basta't ikaw at si John ay nasa malapit para sa anumang panganib. Agad na binuo ang plano. Magpapanggap si Lani na isang middle-aged woman na widow lang na may pera na gustong i-invest pero natatakot na baka malaman ng mga anak niya at lalapitan niya si Elena para humingi ng payo. Siguradong magiging interesado si Elena sa bait na ito. Sa araw ng pulong, umupo kami ni John sa isang hidden table sa isang coffee shop sa Quiapo. Ang recording equipment ay handa na. Nang lumabas si Elena, masayang-masaya ang kanyang mukha na iba sa mukha niya noong hinarap ko siya. Naging maayos ang pag-uusap at matalino na sinimulan ni Lani ang kwento tungkol sa isang kaibigan na tinulungan ni Elena na makakuha ng utang sa pamamagitan ng paggawa ng sitwasyon na nagdadalang tao sa matandang edad. Nakangiti si Elena. Ano nga ulit ang pangalan ng kaibigan mo? Maraming kaso na ang nagawa ko, hindi ko na maaalala lahat. Pero ang matatandang babae ay maaari pa ring magbuntis basta't mayroon silang tamang mga dokumento. Mayroon akong kaibigan na inasikaso ang resulta ng ultrasound at mula roon ay mayroon ng dahilan para pumirma sa kontrata sa utang, napakadali. Ang mga salitang iyon ay sapat na para malaman kong nakuha ko na ang mahalagang piraso ng puzzle. Maingat na sumenya si John na na-record na niya ng malinaw ang audio. Nang gabing iyon, inuupo ko ang buong video, at ang bawat salita ni Elena ay parang naglalagay ng isang pako sa kabaong ng malupit na planong iyon. Alam ko na kailangan lang ng karagdagang ebidensya na may kinalaman kay Andres para madala sila sa hustisya. At alam ko rin na dumating na ang oras para malaman ng nanay ko ang buong katotohanan mula sa pekeng pagbubuntis hanggang sa scheme sa likod nito. Pero gaano kasakit ang magiging resulta kung sasabihin ko sa kanya? Bumuntong hininga ako. Isang bagay ang mahalin ang nanay ko, pero para maprotektahan siya, hindi ko maaaring itago ang katotohanan. Umupo ako sa harap ng aking desk buong gabi. Ang mga audio recordings, video recordings, at mga dokumento na nakuha ni John ay nakasalansan sa mga tumpok sa harap ko. Tuwing binabalikan ko ang bahagi kung saan sinabi ni Elena ang tungkol sa pag-aasikaso ng resulta ng ultrasound o nang pinag-usapan ni Andres ang pagiging bonded sa pamamagitan ng bata, sumasakit ang puso ko. Hindi lang ito ebidensya kundi bawat isa ay isang hiwa sa tiwala ng nanay ko. Alam ko na kung gusto kong talagang makaalis sa sitwasyong ito ang nanay ko, kailangan niyang marinig at harapin ang katotohanan.
Pero alam ko rin na ang pagsasabi sa kanya ay parang pagdurog sa munting pag-asa na kinakapitan niya sa loob ng ilang buwan. Ang pakiramdam ay parang naghahanda kang tanggalin ang isang piring mula sa isang mahal sa buhay para makita niya ang malamig at madilim na lugar na inaakala niyang ilaw. Kinabukasan, tumawag ako sa nanay ko para sabihin na pupunta ako para mag-lunch. Mahina pa rin ang boses ng nanay ko, "Huwag ka nang mag-abala, anak, kaya ko nang magluto. Gusto kong kumain kasama kayo, mayroon akong mahalagang sasabihin ngayon." Sinubukan kong panatilihing mahinahon ang aking boses. Pagdating ko, may dala akong isang maliit na bag na may lamang lahat ng ebidensya. Abala si nanay sa pagluluto ng sopas nang inilagay ko ang bag sa mesa at hinila ko ang isang upuan. Sa pagtingin ko sa nanay ko na pumayat na, at ang kanyang uban na buhok ay nakakalat sa kanyang balikat, lalo pang sumakit ang puso ko. "Nay, nakikiusap ako na umupo kayo at pakinggan ang lahat ng sasabihin ko, at tatanggapin ko ang anumang sisihin niyo sa akin." Sabi ko, at hindi ko inaalis ang aking mga mata sa kanyang mukha. Bahagyang nagulat ang nanay ko pero umupo pa rin siya sa tapat ko. Binuksan ko ang bag at kinuha ang tumpok ng mga papel, mga larawan, at ang aking telepono na nakabukas ang audio recording. "Naalala niyo po ba ang araw na dinala ko kayo sa doktor?" Dahan-dahan akong nagsimula. "Ang resulta noong araw na iyon ay malinaw na hindi kayo nagdadalang tao. Si Alani ay kaibigan ng asawa ko, nagtitiwala po ba kayo sa kanya?" Bahagyang tumango si nanay at bahagyang nakayuko ang kanyang mga mata. "Kung ganoon, gusto niyo po bang malaman kung bakit may resulta ng ultrasound na nagsasabing nagdadalang tao kayo?" Direkta ko siyang tiningnan sa mata. Ito ang audio recording noong kahapon nang makipag-usap si Elena sa isang bagong customer. Narinig ang boses ni Elena mula sa telepono. "May kaibigan akong inasikaso ang resulta ng ultrasound, at mula roon ay mayroon ng dahilan para pumirma sa kontrata sa utang." Bahagyang nanginig ang nanay ko, at mahigpit niyang hinawakan ang kanyang damit. Kinuha ko ang mga larawan nina Andres at Elena na nakikipagkita sa ultrasound technician at binuksan ko ang video kung saan pinag-uusapan nila ang mga dokumento. "Nakikita niyo po ba? Ang lahat ay planado. Nilapitan kayo ni Andres at nagkunwari siyang nag-aalala, at gumawa sila ng kwento para lokohin kayo na pumirma sa mga collateral papers ng bahay. Si Elena ang nasa likod at kinokontrol ang lahat." Yumuko ang nanay ko at nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Alam kong parehong nasasaktan at nahihiya siya. Isang taong may karanasan tulad niya, na buong buhay na nakikipag-ugnayan sa negosyo, at hindi kailanman nagpapatalo, ay naloko sa isang napakalinaw na scam. "Hindi ko po ito sinasabi para pasakitan kayo," sabi ko, at parang naging basag ang aking boses, pero natatakot ako na kung mananahimik ako ay babalik sila na may iba pang scheme. "Paano kung mawala ang bahay niyo? Saan po kayo titira?" Matagal na nanahimik ang nanay ko. Naririnig ko ang tunog ng orasan at ang hangin sa labas ng bahay. At pagkatapos ay tumingala siya, at puno ng luha ang kanyang mga mata pero iba na ang tingin. "Anak, pasensya na. Masyado akong nagtiwala sa tao at masyado akong mahina. Naisip ko na sa edad na ito kung mayroong mag-aalaga at mag-aalala sa akin." Tumigil siya, nilunok ang luha niya, "Hindi ako magiging malungkot." Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng nanay ko. "Naiintindihan ko po, lahat ay kailangan ng makakapitan. Pero ang totoong makakapitan ay ang isang taong hindi gagamitin ang kahinaan nyo para sa kanilang sariling kapakinabangan. Mayroon kayong anak, mayroon kayong apo, hindi kayo nag-iisa." Umiyak siya at bigla niya akong niyakap tulad ng dati noong bata pa ako. Ang pag-iyak na iyon ay malakas pero mas magaang, na parang nabunutan siya ng tinik. "Ano ang plano mo ngayon?" Tanong ng nanay ko, at parang naging basag ang kanyang boses. "Ipapadala ko po ang lahat ng ebidensya sa pulisya, imbestigahan nila at asikasuhin. Pero bago yon, kailangan niyo pong mangako na hindi na kayo makikipagkita sa kanila, hindi niyo sasagutin ang telepono, at hindi niyo bubuksan ang pinto kapag dumating sila." Tumango si nanay. Nakita ko na mas determinado na ang kanyang tingin, at hindi na siya nalilito tulad ng mga araw dati. Kinagabihan, pumunta kami ni June sa istasyon ng pulisya sa Quezon City para iulat ang buong sitwasyon at ibigay ang ebidensya. Seryoso ang mga opisyal na tumanggap at sinabi nilang makikipag-ugnayan sila sa amin kapag mayroon na silang karagdagang impormasyon. Nang gabing iyon, nanatili ako sa bahay ng nanay ko para kumain ng isang simpleng pagkain na puno ng init.
Pagkatapos naming maglinis, biglang nagsalita si nanay, "Anak, alam kong nag-alala ka ng sobra, pero mula ngayon, hindi na ako magpapagamit sa kahit sino. Ayoko na ring masangkot kina Andres at Elena." Ngumiti ako at gumaan ang pakiramdam ko, pero mayroon pa ring alalahanin. Alam kong ang mga taong tulad nina Andres at Elena ay hindi madaling sumuko. Kapag nawalan sila ng biktima, susubukan nilang maghiganti o magbigay ng presyon. At kung mangyari iyon, kailangan akong maging handa. Nang gabing iyon nang humiga ako sa kama sa lumang kwarto ko sa bahay ng nanay ko, narinig ko ang mahinang pag-ulan sa labas, ang amoy ng lumang kahoy, at ang pamilyar na amoy ng kumot na nagpapaalala sa akin ng mga mapayapang alaala. Pero alam ko rin na ang mga mapayapang araw na iyon ay malapit ng masubok. Dahil pagkatapos ng ilang araw, habang nasa trabaho ako, tumawag ang nanay ko, at nanginginig ang kanyang boses, "Anak, nandito sila sa harap ng bahay." At iyon ang sandali na naintindihan ko na nagsisimula pa lang ang totoong labanan. Nang marinig ko ang nanginginig na boses ng nanay ko sa telepono, mabilis ang tibok ng puso ko. Wala na akong oras para magtanong, dali-dali kong kinuha ang susi ng kotse ko, at tumakbo ako palabas ng trabaho, at hindi ko pinansin ang nagtatakang tingin ng mga katrabaho ko. Sa daan, may isang paungusap lang na bumabalik sa aking isipan, "Anak, nandito sila sa harap ng bahay." Ang boses ng nanay ko noong sandaling iyon ay parehong takot at humihingi ng tulong. Kulay abo ang langit noong araw na iyon, at ang malakas na hangin ay parang nagbabadya ng malakas na ulan. Nagmaneho ako ng mabilis, nag-aalala sa nanay ko na mag-isa sa bahay, at nag-aalala na baka gumawa ng masama ang mga taong iyon. Pagdating ko sa dulo ng kalye, nakita ko ang anino ng 3 tao na gumagala-gala sa harap ng gate. Sina Andres, Elena, at isang matangkad na lalaki na may seryosong mukha at ang kanyang mga mata ay gumagala-gala na parang nag-imbestiga. Nasa loob ng bakuran ang nanay ko, may hawak na telepono na nakabukas pa rin at nag-aalinlangan ang kanyang mga mata nang makita niya ako. Nagpreno ako ng malakas sa harap ng gate, naglakad ako palapit at naging yelo ang aking boses. "Anong ginagawa niyo rito?" Bahagyang ngumiti si Elena at matamis ang kanyang boses pero puno ng plano ang kanyang mga mata. "Huwag kang maging masyadong tensyonado, gusto lang naming kausapin si Ate Lani tungkol sa hindi natapos na usapan namin noon." "Anong usapan?" Hinaraan ko sila at tiningnan ko silang isa-isa. "Pumirma sa collateral papers." "O pinag-usapan niyo ang tungkol sa bata na gawa-gawa lang ninyo?" Nang marinig ito ni Andres, naging seryoso ang kanyang mukha pero sinubukan pa rin niyang manatiling kalmado. "Kung ano man ang sinasabi mo, wala kaming ginawang masama, maling akala lang ito." Napatawa ako ng pilit. "Maling akala?" "Ibinigay ko na ang lahat ng ebidensya sa pulisya, pati na ang audio recording at video recording ng plano nyo. Maghintay lang kayo, sa lalong madaling panahon ay magkakaroon kayo ng subpoena." Biglang humakbang ang matangkad na lalaki sa likod, at matigas ang kanyang boses, "Mag-ingat ka sa iyong pananalita, huwag mong isipin na dahil mayroon kang ilang papel ay magagawa mo na ang gusto mo." Nanginginig ang nanay ko, at mahina niyang hinila ang aking kamay, "Anak, huwag kang gumawa ng eksena." Bahagyang hinigpitan ko ang hawak ko sa kamay ng nanay ko para pakalmahin siya, at tiningnan ko ng direkta ang mukha ng lalaki. Hindi ako gumagawa ng eksena, pero poprotektahan ko ang nanay ko hanggang sa huli. "Umalis na kayo rito bago pa ako tumawag sa pulisya ngayon mismo." Ngumiti si Elena, pero nang makita niya na hindi ako umaatras, nag-aalala ang kanyang tingin. Iniligay niya ang kanyang baba para sumenyas sa 2 lalaki at umalis siya, at hindi niya nakalimutan na sabihin ang isang salita. "Maghintay ka lang at tingnan, hindi natin alam kung sino ang mananalo." Nang tuluyan silang mawala, humarap ako sa nanay ko. Napaupo siya sa isang stone bench sa bakuran, at nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Kumuha ako ng baso ng tubig at ininom niya. "Nay, nakikiusap ako na huwag niyo nang bubuksan ang pinto para sa kanila, kahit na nagsasalita sila mula sa labas. I-lock niyo lang ang gate at tawagan niyo agad ako." Tumango siya, at takot pa rin ang kanyang mga mata, pero napansin ko na mas nagtitiwala na siya kaysa sa dati. Siguro ang pagtayo ko para protektahan siya ay nagparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Kinagabihan, nanatili ako sa bahay ng nanay ko. Sinuri ko ulit ang kamera at ang gate lock, at nag-install pa ako ng isang doorbell na may screen para makita ng nanay ko kung sino ang dumadating. Ang pag-aalala sa aking puso ay hindi pa rin nawawala dahil alam kong hindi sila madaling susuko. Tulad ng inaasahan, kinagabihan, habang kumakain kami ng nanay ko,
tumunog ang telepono niya mula sa isang unknown number. Tumingin sa akin ang nanay ko at bahagya akong tumango. Sinagot niya ang tawag at binuksan niya ang speaker. Narinig ang boses ni Elena, sa pagkakataong ito ay hindi na ito matamis. Ate Lani, kung magiging matigas ka pa rin, sasabihin namin sa buong kapitbahayan ang tungkol sa iyo, at tingnan natin kung makakapagtaas ka pa ng ulo. Kinuha ko ang telepono, sige, sabihin mo, para maipadala ko ang recording na ito sa pulisya. Agad na binaba ni Elena ang tawag. Nisave ko ang numero at ipinadala ko kay John para i-verify. Hindi pa isang oras ang nakakaraan, nag-text sa akin si John, ang numerong ito ay nakarehistro na may peking dokumento, pero maaari naming i-trace ang cell tower para matukoy ang lugar ng tawag. Matagal akong umupo ng tahimik. Lumipat na sila mula sa panlilinlang patungo sa pananakot, na nangangahulugang nasa dulo na sila ng kanilang lubid. Pero ginagawa rin sila nitong mas mapanganib, at maaari silang gumawa ng anumang bagay para patahimikin ako o magbigay ng presyon. Nagpasya akong iulat ang lahat ng bagong nangyari sa investigating officer, na may hawak sa kaso, at humingi rin ako ng pansamantalang proteksyon para sa nanay ko. Pagkatapos ng 2 araw, inanyayahan kami ng pulisya na magbigay ng karagdagang statement. Sinabi nila na nagsimula na silang magtipon ng mga statement mula sa iba pang mga biktima dahil lumalabas na ginagamit nina Andres at Elena ang scam na ito sa maraming lugar. Ang ilang tao ay nahihiya na magsumbong, pero dahil sa aking ebidensya, nagkaroon sila ng lakas ng loob na magsalita. Pag-uwi namin sa bahay, mahigpit na hinawakan ng nanay ko ang aking kamay. Anak, alam ko ngayon ay ikaw na lang ang makakapitan ko. Dati ay tanga ako pero ngayon ay makikinig na ako sa'yo. Nang marinig ko siyang magsalita, naramdaman ko na naging mainit ang aking mga mata. Alam ko na hindi pa tapos ang labanan na ito. Pero inilayo ko ang nanay ko mula sa talim ng kutsilyo sa tamang oras. Ang natitira ay matyaga kaming pupunta sa huli. Nang gabing iyon ay natulog ako sa bahay ng nanay ko. Sa labas, umiihip pa rin ang hangin sa mga puno. Pero naramdaman ko na mas matatag ako dahil alam ko na ang nanay ko ay nasa panig ko na. Maaari silang bumalik, maaari silang maghanap ng ibang paraan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kami magugulat ng nanay ko. Hindi ko alam na pagkatapos ng ilang araw, magiging mas matapang sila at haharapin ko ang isang sitwasyon na kung hindi ako mananatiling kalmado, maaaring mapunta sa isang madilim na landas na hindi inaasahan. 3 araw lang pagkatapos, ang kinatatakutan ko ay nangyari. Nang gabing iyon, nasa bahay ako ng nanay ko, at plano kong manatili ng ilang araw pa para makatiyak siya. Malakas ang pag-ulan, at ang hangin ay nagpapalabas ng tubig sa bintana. Katatapos lang maghugas ng nanay ko ng mga pinggan, at nakaupo siya sa sala at nanonood ng balita nang magring ang aking telepono, at ito ay si John. Mabilis ang boses ni John na iba sa karaniwang kalmado niyang boses. Mag-ingat ka. Kakakuha ko lang ng balita na sina Andres at Elena ay lumabas na may kasamang 2 kakaibang lalaki sa isang coffee shop sa malapit. Narinig ko na pinag-uusapan nila ang tungkol sa pag-resolve nito ng mabilis para makuha ang mga dokumento. Mahigpit kong hinawakan ang telepono at mabilis akong tumingin sa gate bilang reflex. May kutob ako na maaari silang pumunta anumang oras. Mahina akong nagsalita sa nanay ko. Pumasok po kayo sa kwarto at i-lock nyo ang pinto, huwag po kayong lalabas hanggang sa tawagin ko kayo. Nag-aalala ang nanay ko pero sinunod pa rin niya ako. Pinatay ko ang lahat ng ilaw sa labas, at iniwan ko lang ang isang malabong dilaw na ilaw sa sala. Mabigat ang bawat tibok ng puso ko. Ang ulan sa labas ay parang nagtatago ng lahat ng tunog, na nagpaparamdam sa lugar na mas nakakatakot. Halos 20 minuto pagkatapos, may tunog ng motor na huminto sa harap ng gate. Ang mga ilaw ay dumaan sa bakuran at pagkatapos ay namatay. May tunog ng mga paa na naglalakad sa tubig, at may mahinang tunog ng metal na nagbabanggaan, siguro ay sinusubukan nila ang lock ng gate. Dahan-dahan kong kinuha ang kahoy na pamalo na nakalagay sa likod ng pinto. May boses ng lalaki na malalim at matigas, buksan mo ang pinto, gusto lang naming mag-usap sandali. Hindi ako sumagot. May isa pang mas matinis na boses, siguro ay si Elena, kung magiging matigas ka, at malalaman ng buong bayan ang tungkol sa nanay mo bukas, huwag mo kaming sisihin. Huminga ako ng malalim, at bahagya kong binuksan ang pangunahing pinto, pinananatili ko ang safety lock, kung may kailangan kayong sabihin, sabihin nyo rito. Walang sinumang papasok sa bahay na ito.
Si Andres ay lumabas mula sa dilim, may raincoat na nakasabit sa kanyang balikat, at tumutulo ang tubig. Sa tingin mo ay tapos na ang lahat dahil ibinigay mo ang mga dokumento sa pulisya. Alam din namin kung paano ka mapilit na bawiin ang mga ito. Direkta ko siyang tiningnan sa mata, wala akong babawiin. At kung hahakbang pa kayo, tatawagan ko ang pulisya ngayon mismo. Ang kakaibang lalaki na nasa tabi niya ay biglang ngumiti ng mapait, lumapit, tumawag ka. Pero sigurado akong hindi aabot sa oras ang pulisya. Mahigpit kong hinawakan ng pamalo at handa ako kung sila ay magiging marahas. Bigla, mula sa likod, narinig ko ang boses ng nanay ko. Umalis na kayo, alam ko na ang lahat. Ang nanay ko ay nakatayo sa likod ko, may hawak na telepono na nakabukas ang audio recording mode. Ang kanyang mukha ay hindi natakot tulad ng dati, sa halip ay mayroon itong malamig na determinasyon. Sandaling tumigil si Elena at pagkatapos ay ngumiti ng mapait. Ate Lani, napakabilis ng pagbabago mo. Pero sa tingin mo ba ay nanalo ka na? Hindi ako nag-iisip kung sino ang mananalo, gusto ko lang protektahan ang bahay ko at ang anak ko. Mabilis na sumagot ang nanay ko at sigurado ang kanyang boses. Naramdaman ko na bahagyang nanginginig ang likod ng nanay ko, pero ang bawat salita niya ay parang nagpipilit sa kanila. Ang malakas na ulan sa labas ay biglang naging background para sa isang standoff na walang sinumang sumusuko. Bahagyang tumingin si Andres sa dalawang lalaking kasama niya at binaba niya ang boses niya kay Elena, umalis na tayo, sa ganitong ulan, walang magandang resulta kung mag-ingay tayo. Galit si Elena pero sa huli ay tumalikod siya. Lumabas sila ng gate at ang tunog ng motor ay lumakas at pagkatapos ay lumayo sa ulan. Bumuntong hininga ako pero nanatili pa rin akong alerto hanggang sa tuluyan silang mawala. Inilagay ng nanay ko ang telepono sa mesa, napaupo siya sa upuan, at mabilis ang kanyang paghinga. Anak, kung wala ka ngayon, siguro. Hinawakan ko ang kamay ng nanay ko, Nay, huwag po kayong mag-isip ng ganyan. Napakalakas nyo kanina, ang ugali nyo ang dahilan kung bakit sila umatras. Tahimik kami sandali at ang naririnig lang namin ay ang tunog ng pag-ulan sa labas. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na talagang nagbago na ang nanay ko. Andoon pa rin ang takot, pero hindi na siya ang taong nasa corner at nanginginig dahil sa mga banta. Nang gabing iyon, tinawagan ko si John para sabihin ang lahat. Malalim ang boses ni John, malinaw na sila ay nasa corner, kaya sila nagiging marahas. Ire-report ko ito sa investigation team para mapalakas ang pagbabantay sa inyong bahay. Mag-ingat ka sa susunod na ilang araw. Nagpasalamat ako kay John at nilock ko ng maigi ang lahat ng pinto bago ako pumunta sa kwarto para matulog. Natulog na ang nanay ko pero hindi ako makatulog. Sa aking isipan, paulit-ulit na bumabalik ang standoff noong gabing iyon. Alam ko na malapit na itong matapos at kailangan kong maging handa para matapos ito sa pinakamagandang paraan para sa nanay ko. Kinabukasan, isang investigating officer ang tumawag sa akin para sabihin na mayroon na silang karagdagang ebidensya mula sa iba pang mga biktima at mataas ang posibilidad na maglalabas sila ng arrest warrant para sa grupo ni Andres sa loob ng ilang araw. Nang marinig ko ang balitang iyon, parehong masaya at nag-aalala ako. Masaya dahil malapit nang magkaroon ng hustisya at nag-aalala dahil kapag nasa dulo na sila ng kanilang lubid, maaari silang gumawa ng walang isip na bagay. Nagpasya akong manatili kasama ang nanay ko hanggang sa matapos ang lahat. Tuwing gabi ay chine-check ko ang kamera at ang mga lock ng pinto. Unti-unti nang bumabalik ang ngiti ng nanay ko, at minsan ay nagtitimpla pa siya ng tsaa para sa akin at nagkukwento ng mga luma para mabawasan ang tensyon. Pero sa loob-looban, alam namin ng nanay ko na bago sila mahuli, ang lahat ay maaaring magbago anumang oras at sa sandaling iyon ay kailangan akong maging handa. Pagkatapos ng 2 araw ng pagkikita namin sa ulan, nakatanggap ako ng tawag mula sa investigating officer ng maaga sa umaga. Sigurado ang kanyang boses. Nakakuha na kami ng arrest warrant para kina Andres Santos at Elena at sa kanilang mga accomplices. Inaasahan na isasagawa ito ngayong hapon. Maghanda ka at si Maria Lani dahil baka kailanganin kayong pumunta para magbigay ng karagdagang statement ngayong araw. Nang marinig ko ang balitang iyon, parehong gumaan at bumigat ang aking puso. Gumaan dahil sa wakas ay matatapos na ang mga araw ng tensyon. Pero bumigat dahil alam ko na kapag nahuli na sila, ang mga taong tulad nina Andres at Elena ay susubukan na lumaban at magsinungaling para lang makadamay ng iba.
Tanghali, dinala ko ang nanay ko sa bahay ng isang kamag-anak na ilang kanto lang ang layo para iwasan ang mga ito. Nang pumasok si nanay sa pinto, mahigpit siyang hinawakan ang aking kamay. Anak, baka maghiganti sila. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng nanay ko at pinakalma ko siya, huwag po kayong mag-alala, ayusin ito ng pulisya. Tama po ang ginawa natin, huwag po kayong matakot. Bandang 4:00 ng hapon, nag-text si John, nagsimula na. Nasa boarding house sila sa Tondo. Agad akong pumunta sa lugar na yon, hindi para makialam sa pulisya, kundi para makita ng personal ang sandali na magkakaroon ng hustisya. Mula sa malayo, nakita ko ang isang grupo ng mga plainclothes investigators na lumalapit sa single-story boarding house. Bumukas ang pinto at narinig ang sigaw. Pulisya ito, makipagtulungan. Mula sa loob ay may tunog ng mga gamit na bumabagsak. Tumakbo palabas ng likod na pinto ang anino ni Andres. Pero pagkatapos ng ilang segundo, na-neutralize na siya ng 2 investigators. Lumaban siya at sumisigaw, wala akong ginawang masama. Iyan ang may gawa at tinuro niya ako, siya ang naninira. Nang marinig ko ang salitang iyon, naging malamig ang aking likod at namumula ang kanyang mga mata at ang kanyang mukha ay galit na parang gusto niya akong kainin ng buhay. Si Elena ay kinuha rin, gulo ang kanyang buhok at namutla ang kanyang mukha pero sumisigaw pa rin siya. Tumutulong lang kami, hindi kami naloloko ng sinuman. Tumayo lang ako ng tahimik at hindi ako sumagot. Sa sandaling ito, alam ko na ang bawat pagtatalo ay walang silbi dahil ang katotohanan ay nasa investigation files na. Pero bigla, isang investigator ang lumapit sa akin. Ikaw ba ang anak ni Maria Lani? Nakakita kami ng ilang dokumento at pera sa kwarto nila, kasama na ang photocopy ng house title ng nanay mo. Siguro ay naghahanda silang gawin itong peke. Nang marinig ko ito, naging malamig ang aking mga kamay. Kung hindi ako kumilos sa tamang oras, baka hindi na sa pangalan ng nanay ko ang bahay. Nang paalis na sila, lumingon si Andres sa akin, at mayroong twisted smile na puno ng hamon. Sa tingin mo ay tapos na. Maraming bagay na hindi mo pa nalalaman. Ang mga salitang iyon ay nagpa-shock sa akin. Hindi dahil sa takot ako kundi dahil bigla akong nagduda sa aking puso. Baka mayroong iba sa likod ni na Andres at Elena, o may isang link na hindi ko pa natutuklasan. Kinagabihan, inimbitahan kami ng nanay ko na pumunta sa istasyon ng pulisya para pumirma sa supplemental statements at i-compare ang ebidensya. Nakaupo ang nanay ko sa tabi ko, at kahit na mas kalmado na siya, magkapulupot pa rin ang kanyang mga kamay at mahigpit pa rin itong hawak. Sinabi ng investigator na bukod sa nanay ko, mayroon pang 4 na biktima ang nakakakilala sa grupong ito. Pareho ang modus operandi nila, nilalapitan nila ang mga tao sa pamamagitan ng peking pagmamahal o pagmamalasakit, gumagawa sila ng kwento na kailangan nila ng pera, at pagkatapos ay gagamit ng mga peking dokumento para paikutin sila na pumirma sa masamang kontrata. Nang umalis kami sa istasyon, mahina siyang nagsalita, "Anak, hindi ko akalain na mayroong ganoong scheme sa mundo kung wala ka." Umiti ako pero masakit pa rin ang aking damdamin. Hindi lang ako galit sa mga manloloko, kundi nalulungkot din ako kapag iniisip ko kung gaano nagtiwala ang nanay ko sa kanila. Nagtiwala siya hindi dahil sa inosente siya, kundi dahil masyado siyang matagal na nag-iisa. Nang gabing iyon ay natulog ako sa bahay ng nanay ko. Nang ang lahat ay parang tahimik na, hindi pa rin ako makatulog. Ang huling salita ni Andres ay nagpapasira sa aking isip, maraming bagay na hindi mo pa nalalaman. Ito ay parang isang paalala na hindi pa tapos ang labanan, at baka mayroong isang taong nasa dilim na nagkokontrol sa lahat. Nagpasya akong kausapin si John kinabukasan para maghukay ng mas malalim, at hindi lang huminto sa pagkakahuli sa grupong ito. Kailangan kong malaman kung mayroong ibang nakinabang o tumulong sa kanila. Dahil kung hindi, ang nanay ko at ang iba pang tao ay hindi pa rin ligtas. Sa pagtingin ko sa nanay ko na mahimbing na natutulog, sinabi ko sa sarili ko na anuman ang mangyari, pupunta ako hanggang sa huli, hanggang sa wala ng panganib sa paligid niya. Kinabukasan, pagkatapos kong pakainin ang nanay ko, nakatanggap ako ng tawag mula kay John, malalim at maingat ang boses niya. Kagabi, nakakuha ako ng balita mula sa isang private source. Si Andres, noong nasa kustodya siya, ay patuloy na humihingi na makipagkita sa isang taong tinatawag na Kuya Kiko. Narinig ko na siya ang nasa likod, ang taong nag-aasikaso ng mga dokumento at kumukuha ng malaking bahagi ng pera sa bawat kaso.
Naging tahimik ako sa loob ng ilang segundo, parang ang manipis na tabing na nagtatakip sa sitwasyon ay unti-unting tinatanggal. Alam mo ba kung sino si Kuya Kiko? Tanong ko. Hindi pa malinaw ang pagkakakilanlan niya, pero mayroon kaming clue. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na notary office at nagbibigay rin siya ng real estate brokerage services. Sagot ni John, kung ganoon, ipinapaliwanag nito kung bakit madaling nakakuha ang grupo ni Andres ng photocopy ng house title ng nanay mo at ng peking kontrata nang walang sinumang nagdududa. Naalala ko bigla ang sinabi ni Andres noong nahuli siya. Maraming bagay na hindi mo pa nalalaman. Kaya pala ang hindi ko nalalaman ay ang taong ito na nasa dilim. Kung hindi ko siya mahahanap at mapipigilan, maaaring mapanganib pa rin ang nanay ko. Kinagabihan, nakipagkita ako kay John sa isang tahimik na coffee shop para pag-usapan ang plano. Nagpasya kaming pumunta sa notary office bilang customers na naghahanap ng lupa na bibilhin, parehong para mag-obserba at para maghanap ng pagkakataon na kumpirmahin ang impormasyon. Pagdating namin, nakita ko na ang opisina ay nasa isang lumang bahay sa kalye sa Makati at kupas na ang singboard. Sa loob ay may isang lalaking nasa edad 40 na matipuno ang katawan at maayos ang buhok, na nakaupo sa likod ng isang kahoy na mesa at bukas ang 2 buton sa kanyang polo shirt na nagpapakita ng isang gintong kwintas. Nang makita niya kami, ngumiti siya. Hello, sir, mayroon po ba kayong kailangan ng payo? Nagsimula si June sa pag-uusap, nagtatanong tungkol sa ilang plots of land na kailangan niyang ilipat ng mabilis na gawa-gawa niya lang. Tahimik lang ako na nakaupo at pinagmamasdan ko ang bawat kilos niya. Nang banggitin ni John ang tungkol sa pagtulong sa mga procedures ng mabilis at handling ng mga mahirap na dokumento, mayroong isang kuning glint sa kanyang mata. Tungkol dyan, kung talagang kailangan, maaari ko itong asikasuhin. Binaba niya ang boses niya, lumapit ka at umupo ng mas malapit, pero kailangan mong magtiwala ng buo at hindi mura ang service fee. Direkta ko siyang tiningnan sa mata at sinubukan kong magsalita. Narinig ko na tinutulungan niyo rin ang ilang matatandang tao na ayusin ang kanilang real estate documents ng palihim. Bahagyang umiti siya at agad na bumalik sa kanyang kalmado na itsura. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Si Andres Santos. Sinabi ko ang pangalan na yon at tiningnan ko ang reaksyon niya. Bahagyang nagbago ang kanyang mga mata at tinapik niya ng mahina ang kanyang kamay sa mesa. Hindi niya ito itinanggi o kinumpirma, pero malinaw na ang kanyang pagiging alerto. Tiningnan ako ni John at sumenyas siya na huwag akong magmadali. Mabilis naming tinapos ang pulong, pero sa aking isipan, nakaukit na ang imahe ng lalaking ito. Pag-uwi ko, sinabi ko sa nanay ko ang lahat. Naging tahimik ang nanay ko, at nanginginig ang kanyang boses, "Anak, mapanganib ba?" Pinakalma ko siya, "Mag-iingat po ako, pero kailangan ko ng tulong niyo. Kung may kakaibang tumawag o dumating sa bahay, tandaan niyo po ang numero at ilarawan niyo ang itsura nila sa akin agad." Pagkatapos ng 2 araw, nangyari ang inaasahan ko. Tumawag si John para sabihin na ang notary office ay nasa ilalim na ng pagbabantay ng investigation agency dahil sa pagdududa na may kinalaman ito sa maraming scams sa pagkuha ng ari-arian, kasama na ang grupo ni Andres. Alam ko na nagsasara na ang bilog at ang taong ito na nagngangalang Kiko ay malapit nang lumabas ang totoong pagkatao. Pero nang gabing iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari. Habang nagliligpit kami ng nanay ko para sa hapunan, mayroong isang sobre na inilagay sa ilalim ng pinto, at sa loob ay mayroon lang isang papel na may sulat kamay na, "Tumigil ka kung ayaw mong mapahamak ang nanay mo." Pagkabasa ng nanay ko, namutla ang kanyang mukha. Mahigpit kong hinawakan ang papel, at ang malamig na pakiramdam ay kumalat sa aking likod. Malinaw na alam ni Kuya Kiko na sinisisi ko siya, at ginagamit niya ngayon ang pinakamarumi na paraan para bigyan ako ng babala. Kailangan akong magpasya ngayon, kung aatras ako para maprotektahan ang kaligtasan ng nanay ko, o magpatuloy sa kaso, at haharapin ang panganib. Tiningnan ko ang nanay ko, at kahit natakot siya, matatag pa rin ang kanyang mga mata. "Anak, ayaw kong mabuhay ng may takot. Kung ano man ang gagawin mo, nagtitiwala ako sa iyo." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, alam kong mayroon na akong sagot. Hawak ko ang papel na may sulat na banta sa loob ng matagal, sariwa pa ang tinta, at ang amoy ng basang papel mula sa ulan noong hapon ay nandoon pa rin. Nakaupo ang nanay ko sa tabi ko, at bahagyang nanginginig ang kanyang kamay sa kanyang hita, pero hindi umiiwas ang kanyang mga mata.
Ang tingin na iyon ay nagpapakita sa akin na talagang determinado siya na huwag hayaan na kontrolin siya ng takot. Nang gabing iyon ay tinawagan ko si John para sabihin ang lahat. Malalim ang boses ni John, ito ay isang pagkakataon, ay report namin ito sa investigation team. Maaari nilang gamitin ang sobrang ito para gumawa ng plano para mahuli sila in the act, pero kailangan mong gumanap na bait at si Maria Lani. Tiningnan ko ang nanay ko, narinig niya ang lahat, naging tahimik siya ng ilang segundo at pagkatapos ay tumango. Hindi ako natatakot, anak, tumakas na ako dati, pero hindi na ako tatakas ngayon. Pagkatapos ng 2 araw, binuo ang plano. Ang pulisya ay nag-deploy ng mga undercover officers sa paligid ng bahay ng nanay ko. Kami ng nanay ko ay nagpatuloy sa aming normal na buhay at nagkunwari kaming walang alam. Ang disguised camera at ang audio recorder ay maingat na inilagay sa buong bakuran at sa sala. Nang hapong iyon, mainit ang panahon at mainit ang sikat ng araw. Nag-aani ang nanay ko ng gulay nang may kumatok sa gate. Lumabas ako at binuksan ko ang pinto, at tulad ng inaasahan, ang taong nasa harap ko ay si Kuya Kiko, at mukhang maayos ang kanyang itsura, at mumiti siya na parang isang biro lang ang lahat. "Hello, sir." Sabi niya, narinig ko na hinahanap mo ako. Binuksan ko ang gate, sinubukan kong manatiling kalmado, at inanyayahan ko siyang pumasok. Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo ng direkta. Pumasok siya sa bahay, umupo sa isang upuan, at ang kanyang mga mata ay gumagala-gala na parang tinitingnan ang bawat sulok. "Masyado kang bata at hot-headed, hindi yan maganda. Ang sitwasyon ng nanay mo ay kung maayos na pag-uusapan, maaari ko itong ayusin para walang sinumang makaalam." Tiningnan ko siya at sumagot ako ng dahan-dahan, paano kung hindi ko ito ayusin ng maayos? Yumuko siya, at binaba niya ang boses niya, malalaman mo ang mga kahihinatnan, walang sinumang gusto na ang bahay niya ay masasangkot sa isang nakakahiya na sitwasyon. Ang nanay ko ay nakaupo sa tapat niya, at hindi umaalis ang kanyang mga mata sa kanya. Wala na akong ikinahihiya, ang mga manloloko lang ang natatakot sa ilaw. Sandaling natigilan si Kuya Kiko at pagkatapos ay ngumiti siya ng mapait, may lakas ng loob ka, pero kailangan mong ingatan ang sarili mo. Nang matapos siyang magsalita, biglang bumukas ang likod na pinto, at 2 investigators ang pumasok, at matigas ang kanilang mga boses, "Pulisya ito, makipagtulungan ka." Agad na nagbago ang mukha ni Kuya Kiko, at ang kanyang mga mata ay gumagala-gala na naghahanap ng daan palabas, pero ang lahat ng daan ay nakaharang. Isang investigator ang naglabas ng arrest warrant, at binasa niya ng malinaw ang bawat salita. Lumaban siya, inosente ako, inanyayahan lang ako sa bahay ng taong ito. Kalmado akong kumuha ng audio recorder, at nereplay ko ang bahagi na sinabi niya ang tungkol sa pag-aayos at mga kahihinatnan. Ang tunog ay malinaw na narinig sa loob ng tahimik na bahay na parang isang stamp sa lahat ng kanyang pagtanggi. Siya ay nilagyan ng posas at dinala sa kotse. Bago siya umalis, lumingon siya sa akin, at ang kanyang mga mata ay galit na galit pero wala na ang kanyang tiwala. Hindi ako sumagot, hinawakan ko lang ng mahigpit ang kamay ng nanay ko. Nang umalis ang kotse ng pulisya, bumuntong hininga ang nanay ko na parang nabunutan ng tinik. Tiningnan ko siya, at sa kanyang mga mata ay wala na ang anino ng takot, tanging kaluwagan at determinasyon na lang. Pagkatapos ng ilang linggo, sina Andres, Elena, at Kuya Kiko ay na-prosecute na. Marami pang biktima ang pumunta para mag-report. Ang kaso ay lumaki. Ang bahay ng nanay ko ay nandoon pa rin, ang mga dokumento ay ibinalik na ng pulisya, at pansamantalang tinatakpan para sa kaligtasan. Isang hapon habang inaayos ko ang iron gate, nagdala sa akin ng 2 baso ng tsaa ang nanay ko at umupo siya sa tabi ko. Mahina siyang nagsalita, "Anak, natuto ako ng isang malaking aral, hindi lahat ng taong lumalapit ay mabuti, lalo na kapag mahina ang loob, kailangan mong maging maingat." Ngumiti ako sa nanay ko, may natutunan din po ako, kahit gaano kahirap, basta't magkasama tayo, walang sinumang makapaghihiwalay sa atin. Ang hangin sa hapon ay dumaloy sa mga puno ng areka sa harap ng bahay. Ang amoy ng sariwang berdeng tsaa ay kumalat sa buong balkonahe. Ang bagyo ay lumipas na at alam ko na mula ngayon, ang buhay namin ng nanay ko ay magiging mapayapa pero hindi na kami magiging kampante tulad ng dati. Tumingala ako at tiningnan ko ang langit na nagiging kulay ng sunset. Sinabi ko sa sarili ko na ang lahat ay tapos na. Pero ang mga alaala ng mga nakaraang araw ay magiging isang paalala na sa buong buhay ko ay hindi ko hahayaan na masaktan ang nanay ko muli. Mahal na mga manonood,
ang kwento namin ng nanay ko ay nagtatapos dito, pero ang aftermath at ang aral na iniwan nito ay mananatili sa akin sa buong buhay ko. Mula sa isang maliit na insidente, na ang nanay ko na 62 taong gulang ay biglang naniwala na nagdadalang tao siya, ay nagbukas ng isang detalyadong plano para sa panloloko. Kung hindi ako kumilos sa tamang oras at sinamahan ang nanay ko, baka nawala na ang bahay namin, nawala na ang kapayapaan na mayroon kami. Sa pamamagitan ng paglalakbay na ito, naintindihan ko na ang tiwala ay isang mahalagang bagay, pero kung ilalagay mo ito sa maling tao, maaari itong maging isang dalawang talim na kutsilyo. Lalo na sa mga matatandang tao, ang kalungkutan at ang pagnanais na may mag-alala sa kanila ay madali silang ginagawang target ng masasamang tao. Kaya, bawat anak ay kailangang mag-alala sa kanilang mga magulang ng mas marami, hindi lang sa material kundi pati na rin sa emosyonal. Mag-usap ng madalas at makinig para mapansin ang anumang kakaibang pagbabago. Huwag mong hayaan na huli na ang lahat bago mo malaman. Ang pinakamalaking aral mula sa kwentong ito ay laging maging mapagmatsyag sa bawat pangako na masyadong maganda para maging totoo. Kahit na ang taong iyon ay nagpapanggap na malapit at tumutulong, kailangan pa rin nating i-verify ang impormasyon at humingi ng payo mula sa iba, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa ari-arian, mga dokumento ng bahay, o pag-utang ng pera. Huwag matakot na humingi ng tulong sa batas, dahil ang mabilis na interbensyon ng mga otoridad ay ang pinakamalakas na kalasag para protektahan tayo mula sa mas detalyadong schemes. Umaasa rin ako na sa pamamagitan ng video na ito, ang lahat, lalo na ang mga nag-aalaga sa kanilang matatandang magulang, ay maglalaan ng mas maraming oras para makasama sila. Minsan, isang tawag para magtanong kung kumusta sila, isang magkasamang pagkain, o ilang masayang kwento ang pinakamahusay na paraan para hindi sila maghanap ng aliw sa mga mapanganib na lugar. At kung hindi sinasadyang makaharap ka sa ganoong sitwasyon, maging matapang na kumilos, huwag mong hayaan na ang takot o hiya ay magtakip sa pagkakataon na protektahan ang iyong mahal sa buhay. Kung sa tingin mo ay makabuluhan at nagbigay sa iyo ng aral ang kwentong ito, pakiusap, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na mga video. Ang bawat like, share, at comment mo ay isang malaking inspirasyon para magpatuloy kami sa pagdadala ng mga totoong kwento sa buhay, na puno ng emosyon at mahalaga sa komunidad. Sama-sama nating ipalaganap ang mensahe, protektahan ang mga magulang, protektahan ang pamilya. Huwag hayaan ang masasamang tao na makapasok sa emosyonal na gap. Ang buhay ay puno na ng pagsubok, pero basta't magkasama tayo, at nag-aalala sa tamang tao, ang bawat bagyo ay lilipas at ang kapayapaan ay babalik sa ilalim ng ating mahal na tahanan.